Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito, may isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon.
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Madalas po tayong magreklamo at tumitingin sa kung ano ang meron ng iba na wala sa atin. Halimbawa, may mga nagsasabi, bakit mas matalino ang kapatid ko kaysa sa akin? Bakit magaling ang kaklase ko sa math, gayong nahihirapan akong intindihin ang lesson? O bakit ang galing tumugtog ng piano ng anak ng kapitbahay ko, samantalang ang anak ko ay walang kahilig-hilig sa music? O bakit ang husay-husay naman niya magsalita sa harap ng tao, pero ako hindi ko magawa? Mga minamahal na kapatid, napakahalagang maunawaan kung ano ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Sabi, ipinagkatiwala ng isang tao ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at isa pa'y 1,000 piso. Ngayon, sabi, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang binigay ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga lingkod. At gayon din naman, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pare-parehong mga talento at pagkakataon. Ang Diyos ay nagbibigay sa bawat isa sa atin ayon sa ating kakayahan. Alam ng Diyos ang ating kakayahan. Ano man ang meron tayo ay iyon mismo ang kailangan natin para sa ating misyon sa buhay. At binibigay sa atin kung ano lang ang kaya nating pamahalaan ng maayos. Kaya ano ang punto para sa atin ngayon? Hindi ang uri ng talentong ibinibigay ng Diyos sa atin ang mahalaga, kundi kung paano natin ito pinapakinabangan sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Naalala ko nung high school ako, hindi ako masyadong magaling sa basketball, no? Aminin ko. Yung mga magagaling sa basketball na kaklase ko, sila yung talagang sikat na sikat sa klase namin. No? Napaka-popular ng mga basketballista sa mga girls. Kaya naman, nainggit ako sa talent nila. Gusto ko rin maging magaling na shooter, at nakakapag-dunk ng basketball. At subalit, madalas ay nauuwi lang ako dun sa bench. No? Naalala ko noon, no? May mga araw na tinatanong ko ang Diyos kung bakit hindi niya ako ginawang isang napakahusay na manlalaro ng basketball. Sa kabilang banda, alam ko na kaya kong tumayo sa harap ng maraming tao, magpahayag, magkwento, habang na hinahawakan ng atensyon ng lahat. Subalit, hindi ko talaga alam noon kung para saan ang kakayahan kong ito. Kasi para sa isang high school student, parang wala naman siyang silbi. Tiyak na hindi naman ako naging sikat doon sa high school, hindi kagaya ng mga kaklase kong basketballista. Pero nung ako'y pumasok sa seminaryo at naging pari na ako, doon lamang naging makabuluhan ang talentong ibinigay sa akin ng Diyos. Gusto kasi ng Diyos na maging pari ako, hindi profesional na basketball player. Kaya sa gayon, yung talento na ibinigay sa akin ay sakto lang para sa layuning iyon, ang makapag-homily ng mahusay sa harap ng tao bilang isang pari. Nang malaman ko kung para saan ang talento ko, hindi na ako nainggit sa iba. Meron akong sariling kakaibang talento na wala sa iba at nakatuon ako sa paghubog nito sa abot ng aking makakaya. Kaya naman hindi talaga natin dapat ikumpara ang ibinigay sa atin ng Diyos sa iba. Dahil kung ano ang ibinigay niya sa atin, ay iyon mismo ang akma para sa ating bukasyon. At ito ang maigagamit natin para sa kanyang higit na kalwalhatian. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, ano ang natatanging talentong ibinigay sa akin ng Diyos? At paano ko ito mapapalago at magagamit para sa kalwalhatian ng Panginoon?